Well, it only validated the statement made by Vice President Inday Sara Duterte most recently that he doesn't know how to discharge the function of the office of the President. When you preside over an ongoing disaster, kinakailangan alam mo na ang gagawin mo dahil lahat ng tao sa ilalim mo nag-aantayan ng command from you. If you do not know what to order or what to command, yan ang talagang mangyayari. And all the issues na pinagmimitingan during live telecast nung yung briefing na yan, dapat yan before dumating, bago tayo hinambalos ng bagyong yan, alam na nung mga tao all the way to the barangay level kung ano ang gagawin nila. Nangyari na yan, nagawa na yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Meron tayong preemptive evacuation, pre-positioning not just of the relief goods, but pre-positioning of government assets, tractors, trucks, heavy equipment, so that in case of a wide magnitude of destruction or inconvenience doon sa locality, papasok na yung mga tao dyan at madali na tayo magkaroon ng clearing, madali tayong gumawa ng rescue, yung mga rubber boats, yung asset ng ating Navy, yung asset ng ating Maritime Police, even the Armed Forces personnel, dapat nandiyan na yan. We cannot be reactive all the time. We have to be proactive. Dapat bago pa dumating yan, alam mo, Maharlika, ang pagresponde sa isang kalamidad o disaster, hindi pwedeng political eh. True. Hindi natin pwedeng politikahin yan. You have to rely on science. Ang gagaling ng scientist natin eh. Ang galing nung namumuno ng Department of Science and Technology natin eh. All they have to do is to listen to him at sundin yung kanya mga payo at sundin yung kanilang mga recommendation. Pero kung pagagawan lang ninyo ng recommendation, wala namang nagbabasa dyan at lalong hindi na ipapatupad, yan talaga ang mangyayari. And then kaya talaga nakakagalit, maraming Pilipinong namamatay eh. Ang dami na namang namatay. Merong nagsi-circulate na video, viral na yon, Maharlika, hindi ko alam kung nakarating sa inyo dyan sa Amerika. Doon sa Bicol, 4 yata na magkakapatid. Kung hindi man magkakapatid, 4 na kabataan, sabay-sabay nalunod, patay. Yeah. Hindi ba nakakagalit yun? Wala nang empathy sa taong bayan ang administrasyon ni Bongbong Marcos. And what? Ano sasabihin natin? Mag-intay tayo ng another how many more years? So how many more deaths should we see, should we witness until he ends his term? Itong nakakagalit. Kawawa tayong mga Pilipino. Samantalang ang ginagawa lang ng kanilang gobyerno, kurakot dito, kurakot dyan. Ulitin ko, nasaan yung 500 billion flood control funds? Nasaan yung 5,500 flood control programs? Pangatlo na ito, na lumubog ang napakaraming bahagi ng Pilipinas. Hindi nyo pwedeng sabihin, we're just making a political issue out of your SONA statement. No. Madaming namatay. Ang daming namatay. At kung habang ongoing, yung mga pagdaloy pa ng tubig, marami pang madidiskubring patay. Yeah. Actually, Attorney Vic, ang sentimiento ng taong bayan na unang-una nababasa natin sa mga random mga tao na nakatira doon na wala talagang rubber boats. Then, walang gobyerno, Maharlika. Walang gobyerno. Walang national government na maramdaman. Yes. And walang presence ng kapulisan, AFP, PNP, di ba? Supposedly, sabi niyo nga po kanina, talagang yung hindi during the bagyo, yung preparedness, nasabi ko na rin yan sa mga vlog ko, wala ka talagang makitang men in uniform na sasagip o tutulong sa ating mga kababayan. Then, isa pa dun sa sinabi ni Marcos Jr., during that briefing, kumbaga, lubog na yung mga taong bayan, sabi niya, kung pwede, pakuha natin yung mga rubber boats kahit sa Mindanao. So ako bilang isang tao na nag-oobserba, nakakagalit, parang ngayon pa lang kukuha ng rubber boats kung patay na nga yung mga tao doon. Grabe ang ginagawa ng gobyernong ito. At saka, Attorney Vic, kung napansin niyo, balikan lang po natin yung pagigipit ng gobyernong ito sa KOJC. Di ba nagpadala sila ng libo-libo, ilang batalyon na mga kapulisan. Na kapulisan. Oo, isang tao lang po ang kanilang hinahunting doon o tina-target. Pero ito, buong Bicol region, buong now, Batangas, and I think all over the Philippines now.
bagyo, ang pagsasalanta ng bagyo. So, anong klaseng gobyerno o anong klaseng tao tong mga ito, Attorney Vic? Ako talagang bilang Pilipino at bilang naglingkod sa gobyerno at bilang mayroong malaking bahagi kung bakit nariyan ng Bongbong Marcos administration, ako'y galit na galit. Yeah. At considering, ayoko sana silang pag-usapan, subalit dapat natin silang singilin, lahat sila. Itong chairman ng appropriations ng House of Representatives, yung mababang kapulungan, yung saldi ko, nasaan yung pondo? Yung bilyong pisong flood control funds. Taga Bicol ka, ano nangyari sa Bicol? Hindi gusto ng mga tao yung limos ninyo na 5 kilong bigas, may konting delata, bibigyan mo ng instant noodle. May babalik mo ba yung buhay na namatay sa pamamagitan ng instant noodle ninyo? Ang kinakailangan ng tao yung totoong serbisyo. Ang kinakailangan namin maramdaman yung pera ng sambayan ng Pilipino. Patabain ninyo, wag yung bulsa ninyo, kundi yung serbisyong nararamdaman sana at mararamdaman ng mga Pilipino. Blood, ang daming dugo ang nasa inyong kamay. Ang daming buhay ang namatay dahil sa korupsyon ninyo. And I'm speaking now to the Filipino people. Magalit na ho tayo. Singilin natin itong gobyernong ito. Let's demand for transparency. Let's demand for accountability. Tatandaan nyo, hindi lang pera na wala. Ito, buhay na po ang kinitil dahil sa korupsyon. Kailangan tayong umaksyon, kailangan tayong kumilos, kailangan na ho kayong magsalita. Yes, Attorney Vic. And for sure, sa nangyaring ito, marami na namang mga kababayan natin, marami na nga pong walang trabaho, at ngayon marami na naman mawawalan ng trabaho dahil nga dyan sa nadadanasan nilang kalamidad. Pag kayo po ang naupo bilang isang senador, dahil marami po talaga, Attorney Vic, na umaasa sa inyo at gusto actually, good news, no, mag-volunteer na talagang tumulong na maiupo ang isang Attorney Vic Rodriguez. Paano po ninyo susolbin o i-address ang mga problema sa pagtaas ng mga bilihin sa kasalukuyang nangyayari ngayon? At paano natin matutulungan, paano matulungan ni Attorney Vic Rodriguez sa pamamagitan ng legislation ang taong bayan sa pagtaas ng bilihin at sa kawalan ng trabaho? Through legislation, kung tayo'y pala rin, pahiramin ninyo ng inyong mandato, ang tanging magagawa natin talaga, tama ka Maharlika, is how can we help through legislation? Paano natin malalabanan yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin? Ako, ang nakikita ko, tanggalin na natin ito para sa mga manggagawa. Yung araw-araw na kagaya natin, day in, day out, ay gumigising na maaga, magtrabaho, para masigurong meron tayong may uwing konting halaga para sa ipakakain sa ating pamilya. Isusulong ko, natanggalin na yung provincial rate pagdating sa sahod. Hindi pwedeng mas mababa yung sahod ng nasa probinsya kumpara sa sahod ng nasa Metro Manila. At matagal na rin naging bentahe na dahil daw mas mababa ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya, dahil mas mababa ang cost of living. Hindi po totoo yun. Ito'y aking pinag-isipan at pinag-aralan. Bakit may diferensya sa sahod ng nasa Metro Manila o NCR? Even they expanded yung NCR plus Region 3 and NCR plus Region 4A kumpara doon sa mga sambihin nating nasa Pangasinan o nasa Quezon. Bakit mas mababa ang sahod nila? Ang laging sinasabi, mas mababa ang cost of living. Hindi totoo yun. Tanggalin natin yung provincial wage rate. Dapat yan kung anong sahod sa Metro Manila, yun din ang sahod sa probinsya. Bakit kanyo? Simple-simpleng analogy, Maharlika. Ang one-piece chicken with rice ng Jollibee sa probinsya ay pareho sa one-piece chicken with rice ng Jollibee sa Metro Manila. So paano naging mas mura ang cost of living ng nasa probinsya kesa kami dito sa Metro Manila? Kung ganun ang kalakaran, bakit mas mababa ang sahod ng nasa probinsya kesa sa Metro Manila? Pataas ng pataas ang presyo ng bilihin, pero
yung presyo ng sahod ng ordinaryong manggagawa sa probinsya higit na mababa kesa sa Metro Manila. Dahil daw mas mura ang cost of living, hindi rin po totoo yun. Gamitin nating halimbawa, yung mga nagtatrabaho bilang mason, halimbawa, karpintero o electrician sa isang construction company. Sa probinsya, mas mababa yung rate nung mason, nung karpintero, nung electrician, kumpara sa rate ng mason, ng electrician at karpintero sa Metro Manila. And yet, when you look at their job description at kung ano yung mga deliverables o inaasahan sa kanila bilang mga trabahante sa construction company, parehas. Parehas. Yung risk, parehas. Pero mas mababa ang sahod nung nasa probinsya. Bakit kanyo? Kasi matagal na tayong napaniwala na mas mababa ang cost of living sa probinsya. Hindi po totoo yun. In fact, many areas outside of Metro Manila, mas mahal ang per kilowatt hour pagdating sa kuryente. Take the case of Cebu. Ang mahal ng kuryente sa Cebu. I think mas mahal sa kuryente o hindi kaya kaparehas ng rate ng kuryente sa Metro Manila. Pero mas mababa ang sahod ng manggagawa ron. Doon ba mapapasok pa ba natin yung dahilan for that wage rationalization law na dahil mas mababa ang cost of living? Yan, isusulong ko yan nang sa ganun, ma-decongest din natin ang Metro Manila. Yung mga nasa probinsya, hindi na nangangarap na makapagtrabaho sa Metro Manila, sa Imperial Manila kung tawagin, dahil mas mataas ang sahod kumpara sa probinsya. That way, we prevent people from migrating from the province to Metro Manila. One way of decongesting. And that way, pagkakaroon na rin ng mga industriya, hanap buhay, negosyo sa probinsya, hindi lang nakasentro sa Metro Manila. And that way, yung kinikita nung nasa probinsya, patabain natin yung kanilang bulsa. Palakasin natin yung kanilang naiuuwing pera para lumakas din yung kanilang spending power at umikot din ang hanap buhay, kalakal at pera sa probinsya. Yan ay aking isang isusulong para mapagaang naman yung patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. At another legislation that I would like to see through, aking sasamahan yung aking kapwa taga Quezon City na congressman ngayon, si Ompong Ordanes. Meron siyang isinusulong na House Bill, I just forget the number na, House Bill 2093, I think, if I'm not mistaken, na nagbibigay ng income tax holiday sa lahat ng senior citizens na kumikita ng hindi lalagpas sa 80,000 pesos. Dahil alam naman natin lahat na yung senior citizen, limitado na lang yung panahon ng pagkita niyan at limitado na rin ang panahon ng paghahanap buhay niyan. So let's give them all the accommodation na maaari nating ibigay dahil hindi naman lahat ng senior citizen natin yung kita nila para sa kanila na lang. Yung iba ho riyan, they still take care of their family. Yung kanilang mga anak, tinutulungan pa nila hanggang sa pagpapaaral sa mga apo. Wala pong masama ron. Kultura nating mga Pilipino yun. Pero kinakailangan din natin silang tulungan sa pagkakaroon ng aktibong pamamaraan. Kagaya niyan, yung pagpasa ng batas na yung kumikita ng senior citizen, hindi lamang po yung kumikita ng minimum wage. Angat natin yung income tax holiday na ibinibigay sa mga senior citizen. Anyway, it's our way of recognizing all the hardships, all their contribution for nation building during their younger and more productive years. We're just giving back at atin lang naman sinusuklian yung kanilang nagawa na at naitulong sa ating lipunan. With these two legislative measure that I have in mind, I think somehow we will be able to help mitigate and cushion the impact of skyrocketing, spiraling cost of living dito sa Pilipinas, pati nung ating mga basic commodity or pangunahing bilihin. Yeah. Thank you for that. Very insightful ang ating pag-uusap ngayon, Attorney Vic. Of course, sa paglago ng ating bayan, lagi nating sinasabi, even ng mga politiko, ginagamit na ang kabataan ay pag-asa ng bayan.
Sa nangyayari ngayon, may mga messages na nakakarating sa akin na hingi ng tulong, na hindi nakakapag-aral dahil mahal ang tuition fee, at kung ano-ano pa mga problema dyan sa mga universities. As a legislator now, let's claim that. Ano po ang maiko-contribute ng isang Attorney Vic Rodriguez sa mga kabataan, sa larangan ng edukasyon, at paano natin mahihikayat ang mga kabataan na maging magkaroon talaga ng participation sa pag-govern sa ating gobyerno. Let's say, mag-aral sila, then after that, dapat maging part sila ng society o ng ating gobyerno na meron talagang pagmamahal para maging one day magiging leader sila like you. Wala audio. Yeah. Arlika, na wala yung audio mo sa last part? Ang sabi ko po, Attorney Vic, ano yung may impart mo kapag, sabi ko nga, let's claim it, you're already a senator. Ang kabataan ay laging sinasabi ng karamihan na pag-asa ng bayan. Paano natin sila matutulungan sa edukasyon? Kumbaga, makapag-aral sila, magkaroon ng equality para sa kanila, na ma-afford nila ang education, at paano natin ma-encourage ang mga bata in the future na maging part sila ng government and society na may pagmamahal sa ating bayan. Yung una, siguro, not necessarily in the form of legislation, probably using the oversight function or power of the Senate as a senator, kung nga ay tangkilikin ho ninyo, silipin natin yung let's reskill and upskill our students and even our workers para naman yung techbook na palagian nating naririnig ay tumutugma doon sa tunay ng pangangailangan ng mga industriya, ng mga negosyo, ng mga employer at iba't ibang hanap buhay. We have nag-transition na, nagbabago na yung landscape ng employment, nagbabago na rin yung landscape ng education. You know, it's no longer yung diploma pag nakuha mo, importante yan. Importante yung diploma. Pero ito naman yung realidad at practicality, kinakailangan makipag-ugnayan yung ating CHED sa mga industriya na alamin na maging aktibo. Alamin ano na ba yung trend ngayon dito sa industriya, sa hanap buhay, sa negosyo. Sapagkat it's not much of what you know now, Maharlika. It's what you do with what you know. Employers are no longer after na may diploma ka o may diploma ka, graduate ka, halimbawa kagaya ko ng legal management. At nalalaman mo to, assuming alam mo to. O ang tinitingnan nila ngayon, paano mong gagamitin yung nalalaman mo? Kinakailangan meron ka ng critical and strategic thinking. Kinakailangan meron ka ng problem solving skill. Kailangan problem solver ka na rin. At tinitingnan din yung pagiging yung creative aspect ng isang empleyado. Siguro pag napalakas natin pa yung pakikipag-ugnayan ng CHED sa mga industriya and makakaskade ito sa mga eskwelahan, universidad, all the way hanggang sa junior, senior high school, mabibigyan natin ng higit na fighting chance yung ating mga kabataan. And idagdag ko lang, marami rin tayong nakakasalamuha na kabataan. In fact, sa bilang ng mga butante, higit silang nakararami na. Yung iba nagiging passive na kahit naman sino na ang aming iboto riyan, mauuwi lang din sa korupsyon. Yung iba naman sinasabi, ang hirap kasi, attorney, parang ang umabot na tayo sa punto na ang hirap ng mahalin ng Pilipinas, aalis na lang kami, magmamigrate na lang kami, maghahanap buhay kami, magpapakasakali sa ibang bayan. Yung iba naman sinasabing ang hirap mahalin, parang ang hirap ng mahalin ng Pilipinas at mga Pilipino. Ang lagi kong pakiusap at kukunin ko na rin pagkakataon ito, huwag po tayong sumuko. Nabanggit ko na ito ng maraming ulit. Uulitin ko lang dahil kinakailangan mahalin natin ang Pilipinas. Pag malasakitan natin ang Pilipino, do not give up on our country. Do not give up on the Filipino. Do not give up on our advocacies calling for transparency and accountability. Do not give up on our fight and war on corruption. Hindi po mahirap mahalin ng Pilipino. Hindi po mahirap mahalin ng Pilipinas. Ang sumisira at talagang hindi natin mamamahalin at mayakap-yakap
yung mga corrupt na politiko. Yan po ang labanan natin. And I encourage all of you to take an active part this coming midterm election. Not necessarily me. You choose. Choose the leaders na makakasama natin sa mga darating pang panahon. Uulitin ko, not necessarily me. Pumili ho kayo. Simulan natin sa midterm election. Magsama-sama tayo, labanan natin itong mga nagmamalabis sa pamahalaan, and join me again in our war on corruption. That's the only time na tayo'y kayang umangat. That's the only time pag tayo'y aktibo na at sinisingil na natin sila. Tama na yung paulit-ulit na relief operation. We don't need a relief operation. We need relief from corruption. Tumigil muna yung pangungurap at pagnanakaw ninyo ng pera sa gobyerno. Simulan natin. Makisaho kayo at mag-participate tayong lahat this coming midterm election. Because I know, you know, Maharlika, and many of your viewers know what is at stake for the country this midterm election. And for those who do not know it yet, just give me a few minutes. Ang nakataya po dito for the immediate term, paghahayaan natin itong mga tiwaling politiko na magpatuloy, unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. At I am not defending Inday Sara Duterte. What I'm saying is we should not let them, we should not permit them, we should not allow them. Why? Inday Sara is just a symbol of the office of the Vice President. Pag hinayaan natin sila, ikaw, Maharlika, ako si Atty. Vic Rodriguez at yung milyon-milyon mong taga-subaybay, kayo po ang linalapastangan. Tayo po ang winawalang hiya. Yung 32 million Filipinos who freely, voluntarily, lawfully, constitutionally, and democratically voted for Inday Sara to be our Vice President. That is for their immediate agenda. For their midterm agenda. Ang kanila pong agenda, wag natin din itong pahintulutan. Let us not witness the transitioning of the form of government from presidential rather to parliamentary. Yan isusulong nila yung huwad na charter change na yan. Yung Peking People's Initiative para magbago ang anyo ng ating gobyerno mula presidential to parliamentary. Dahil yung kanilang mahabang objective ay wag nang bumaba sa pwesto ang Marcos, Romualdez at Marcos. Pag hinayaan po natin yan, higit nilang uubusin ang pera at resources nating mga Pilipino. Ating tutulan, wag nating payagan, atin silang labanan. Yes, kasi talagang kawawa po ang sitwasyon ng ating mga mamamayang Pilipino dahil hanggang ngayon, marami ako natatanggap na yung ating mga, mapunta tayo po sa healthcare, mga reklamo na ang ating mga elderly, actually all ages, na tinatanggihan sa ospital dahil wala po silang pambayad. At yung issue na yan, na 90 billion sa healthcare. Ano po ba ang magagawa natin dyan, Atty. V, kung ikaw ay ikaw sila, ang magiging kasama mo na matinong leader o matinong politiko man lang, ano ba ang pwede dapat gawin natin o ikaw na lang po as senator in 2025? Babalik tayo, Maharlika, sa budget. Bantayan natin yung budget mula sa pagsumiti nung tinatawag na NEP, yung National Expenditure Program, at bago ito mailimbag at gawing budget or yung GAA bago mapirmahan ng nakaupong Pangulo. Bantayan natin yung sa mga senior citizen, yung sa mga PWDs and other vulnerable members of our society. Budget to, ano ibig ko sabihin budget? Relate ulit natin sa PhilHealth at sa mga senior citizen at sa may mga sakit o karamdaman pati mga PWDs. Yung budget ng PhilHealth, yung 90 billion pesos na yan, hindi dapat yan pinakialaman ng gobyerno. Dahil yung PhilHealth bilang state health insurer
dapat yan laging may perang tutustos para sa benepisyo ng kanya mga miyembro. Yung 90 billion PhilHealth funds na yan, sinasabi nila excess funds, hindi po. Yung 90 billion pesos na kinuha ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa PhilHealth funds, unutilized po yan. Hindi po yan sobra. Ito po yung hindi na nagagamit na pondo. Hindi dahil may problema yung mga miyembro. Hindi dahil may problema yung 90 billion pesos na unutilized. Ang may problema ay yung management ng PhilHealth. Bakit meron kayong 90 billion unutilized? Recently, I think 2 or 3 days ago, nagpalabas ng pahayag yung Private Hospital Association of the Philippines Incorporated. May utang pa ho sa kanila yung PhilHealth ng 4.5 billion pesos. Whether that is true or not, it only shows na yung 90 billion pinakialaman ng administrasyon ni Bongbong Marcos cannot be classified as excess. Unutilized, yes. Ngayong may lumalabas na naniningil ng 4.5 billion pesos na mga private hospital association members, dapat yan bayaran. Dahil pag yan, hindi mo binayaran, pwede nilang itigil yung pag-o-honor ng mga miyembro ng PhilHealth. Pag nangyari yan, sinong kawawa? Ang taong bayan na naman. Dahil kung ikaw naman ay pribado, Maharlika, nagbabayad ka rin ng doktor. Ang kada bulak, kada bilog ng bulak na ginagamit sa iyo, may cost yun. Kada ginagamit na kung ano man, alcohol, may sukat din yan. Nakatakal yan dahil may halaga yan. Dapat yung bayaran ng gobyerno. Anong ginawa? Kinuha yung 90 billion para pondohan. Ito ang isa pang nakakagalit. Para pondohan yung mga kapritsyo ng mga mambabatas, yung kanilang pork barrel funds, yung kanilang mga pet projects. Imaginein mo, sinakripisyo mo yung pondo ng health insurance mo, yung benepisyo ng mga miyembro mo para lang sa kapritsyo ng iilang congressmen, ng iilang senador. Huwag dapat galawin yan. And kung may 90 billion pesos kang unutilized funds, or sabihin mo na excess funds, di palawigin mo yung serbisyo ng PhilHealth. Paanong pamamaraan? Ulitin ko, ito magbebenepisyo yung mga PWDs at yung ating mga senior citizens. Di-include natin yung tinatawag na assistive device. Alam mo ito, Marlica, yung wheelchair, yung baston, yung crutches, yung mga electronic wheelchairs, i-include sana natin ito sa coverage ng PhilHealth members. Kung hindi man 100%, 50%. That way, yung mga unutilized funds magagamit natin sa benepisyo ng mamamayang Pilipino. At higit pa dyan, pababain natin yung halaga ng premium contribution ng mga direct contributors. Or, pababain natin yung out-of-pocket expenses, yung share ng pasyente doon sa kanyang hospital billing. If now may reduction tayo ng 45-50% sa billing, kung hindi ninakaw o hindi pinakialaman yung 90 billion pesos ang PhilHealth, baka instead na 50% lang ang discount, baka ang out-of-pocket expense ng mga miyembro ay mapababa pa natin ng 40% na lang, o 35% na lang, or 30% na lang. That's a lot of savings, especially sa mga indigent patients, especially sa mga senior citizen. Ang katotohanan, Marlica at mga kababayan, marami sa ating mga Pilipino is just one hospital bill away from poverty. Pag may nagkasakit dyan, yung natitirang pera niyan, ibinayad sa ospital, dulo na yan. Wala nang karugtong yan. Mauuwi na sila sa isang buhay na napakahirap. Yan ang kahalagahan ng PhilHealth funds sa pinakialaman ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Kung kaya't napakaraming tao na ang nag-iiyawan na hindi dapat galawin yan. And I hope, members of the Supreme Court ay aksyonan yung petisyong nakabinbin sa kanila patungkol sa illegality and unconstitutionality of the fund transfer made dito sa PhilHealth dahil pera ng sambayan ng Pilipino yan. Yeah, I hope talagang aksyonan dahil
Alam naman natin, Attorney Vic, na I don't know kung nabalitaan mo na ang ibang mga tiwaling justices ay naiimpluwensyahan ng kasakulukuyang administration. So, ang pwede na natin Marami sa magawa. kanila ron, Marlica, ay mga senior na rin. And I think they will empathize with the not so privileged members of the senior citizen segment of our society. Pag-isipan mo sana na ito ng lahat. Pati nung nasa gobyerno ni Bongbong Marcos, tatandaan mo ninyo, marami sa mga senior citizens, sa mga PWDs, doon sa mga miyembro ng vulnerable members of our society, they are just one hospital bill away from poverty. Don't let it happen. Yeah. Ang nakakalungkot, mga palangga, mga kababayan, dahil nga tayong mga Pilipino, 'di ba? Ang daming nag-a-abroad sa atin, mga OFW. So madalas, Attorney Vic, kaming mga nasa abroad, ng mga palangga natin na OFW, sila yung nagsusustento o nagbibigay ng ng mga ganyang pangangailangan ng mga nanay, lolo't lola nila. Nakakaawa na yung ating mga OFW na tinatawag na bagong bayani, na sana man lang makapag-ipon ng pera para pag-uwi nila, magkaroon sila ng panimulang negosyo or may maipon man lang konti. Hindi sila nakakaipon dahil nga talagang hindi rin nila matiis yung kanilang mga kamag-anak, lolo't lola, nanay, kapatid, na tulungan kung sila ay nagkakasakit. Ano po ang assure natin sa ating mga kapalanggang OFW na pwede nating magawa kapag tayo ay may kapangyarihan na sa gobyerno? Dadalhin ko po ang tinig ninyo sa Senado kapag ako ho ay ginawa ninyong senador ninyo. That is why it is important when I submitted my certificate of candidacy, I made it very, very clear na tayo, kasama ko kayo, tayo ang tunay na oposisyon. Wala nang nag-o-oppose sa maraming kamalian at baluktot na pamunuan ng Bongbong Marcos administration. Wala nang nagsasalita sa Senado. Wala nang nagsasalita sa Kongreso. Take the case again of PhilHealth. Naiintindihan ko, ang dami ko nakakaharap na mga OFWs nating kababayan, whether they're working abroad o nagsettle na sa abroad. And yes, they keep on sending remittances dito sa Pilipinas. And end of August, I think, ang napapadala na total ng mga OFW through the remittances around $27-28 billion. And we're still 4 months away from the end of year. I think hindi lang mapapantayan yung amount of remittance last year, around $34 billion. Baka mahigitan pa. Salamat po sa inyong remittance. Talagang tunay kayong mga bayani dahil kung hindi kayo nagpapadala ng inyong remittance, matagal na lalong lumugmok ang ekonomiya ng ating bansa. Kung wala yung bilyong-bilyong dolyar na inyong padala, hindi ko po alam ano na itsura ng ekonomiya ng Pilipinas. And as we speak, I think ang halaga ng palitan ng dolyar sa piso ngayon, hardly ka ay 57.80 or 57.90. At wala namang nakikitang pagbaba ito sa nalalapit na panahon. So, naiintindihan ko kayo, kinakailangan budget pa rin ho. Ulitin ko, the alpha and the omega of the many ills of our country is yung budget dahil kinokorrupt ng mga nasa gobyerno. Babantayan ho natin yan, ating susuriin, ating bubulat-latin, and we will be vigilant in guarding public funds. Siguraduhin natin na mula pa lang sa paglimbag ng taunang budget, hanggang sa ito'y mapirmahan ng Pangulo, hanggang sa ito'y gamitin nung mga ahensyang humingi ng budget, ay nasa ayon yung paggamit, hindi po linulustay. That is a big help, I think, not just to the OFWs, not just to the senior citizen, but for us, many Filipinos na nagtatrabaho day in, day out dahil hindi natin maramdaman yung ating contribution sa gobyerno. Yeah. In connection, kanina, balikan ko lang po yung tungkol sa ating mga elderly, na talagang hirap, okay, sa pagbayad ng mga bills, hirap sa buhay and everything. Ang nakikita ko, Attorney Vic, na problema na isa na gusto kong baguhin if I have the power, yung ating mga traffic congestion. Bakit? Dahil kapag may mga emergency, let's say
ambulance, nag-uunahan pa yung mga mga truck o mga jeep na unlike dito sa Amerika kapag may mga ambulance na may mga pasyente, talagang tumitigil lahat. Sa atin, nagpapaunahan pa. Yan yung isa sa gusto kong sana magkaroon ng solusyon sa ating bayan. Ano ba, Attorney Vic, ang pwede nating maibigay na solusyon dyan para makaligtas din tayo ng buhay na makarating na ma-save sa mga hospitals? I think more than legislation, dapat siguro yung character at values transformation. Hindi lang mambabatas ito. Tayong lahat ng Pilipino. Yung simple traffic rules, yung simple traffic discipline, siguro dapat magpusa na tayo. Makikita natin na nag-viral din ito, yung island sa EDSA, may nag-U-turn na kotse. May island na nga, U-turn pa yung EDSA. Yung mga ganong pag-uugali. And of course, again, I believe, yung aking sinabi kanina that I will champion in the halls of the Senate, kung ako po ay inyong pagbibigyan, tanggalin na natin yung provincial rate when it comes to wages. So that those who are from the province, whether malapit sa Metro Manila o may kalayuan sa Metro Manila, ay hindi napapangarapin pa na magtrabaho, magnegosyo sa Metro Manila dahil mas mataas ang sweldo rito. Hindi parehas na. Ipaparehas natin. Dahil wala naman talagang distinction as to the cost of living. Hindi na mas mababa ang cost of living sa probinsya. Halimbawa na nga lang, kung may nagkasakit at hindi accessible by land, yung mga nasa probinsya, mas mahal pa yun, Marlica They need to take a plane ride going to Metro Manila from their province. Hindi ba't mas mahal na ang cost of living nila? Kung sila'y walang kamag-anak dito sa Metro Manila, they will be forced to resort to Airbnb o dili kaya'y hotel. Not necessarily 5-star hotel. Mahal yan. Pero mangungupahan sila. Ganun din. Dagdag na naman sa kanilang pasanin, dagdag na naman sa kanilang gastos. Palaki ng palaki yung expenses nila, pero yung kanilang yung provincial rate yung tawagin, mas mababa yung sahod nila. Where is the distinction there? The rationale behind the distinction between Metro Manila wage and the provincial wage. Tanggalin natin yan. And I believe, pag natanggal natin yan, growth now, we will witness the growth in the countryside. At pagka may growth at opportunity sa countryside, hindi na po lilipat sa Metro Manila yung mga nasa probinsya sa ngalan ng mahigit na mataas na sahod, and in that way, we will be able to somehow decongest Metro Manila from its vehicular traffic. And every time you see EDSA, every day, pati yung mga kalsada sa gilid nito, even JICA already mentioned this many times, billions and billions of pesos are lost dahil lamang sa traffic. Yun yung ating gagawin na hopefully ay makapag-contribute somehow in decongesting both vehicular and pedestrian traffic flow. Yeah. At itong susunod kong katanungan sa iyo, Attorney Vic, very malapit to sa iyo. At ito pa rin ang problema natin na patuloy po ang smuggling, agricultural smuggling sa ating bayan. Hindi po napapanagot yung mga involved, katulad na nga lamang ni Michael Ma, which is, na-appoint pa po yan. Natanong ko na rin sa inyo at nailagay nyo yan sa inyong book dito na nabasa na ng karamihan. Ano ba yung magiging, sa tingin nyo, ano dapat ginagawa ng mga legislators para matapos na itong smuggling sa atin? At ang malungkot, ang mga nagpapatakbo pa ng smuggling ay ang Malacanang o mga tiwaling nasa gobyerno. Right, simulan nila. Simulan nila na pagbuksan uli yung matagal nang nakabinbin na hearing sa agricultural smuggling. Hindi naman ito in-expose ni Maharlika Hindi naman ito in-expose ng kung sinong political vlogger. Ang nag-expose nito ay kabaro nila sa Kongreso. Siya ang nagpatawag ng hearing dahil nga yung agricultural smuggling, mapasibuyas, mapabigas, mapaasukal, mapagalunggong siguro, ay kasali na rin dyan sa smuggling na yan. Bakit biglang itinigil? Kasi nga, mga pangalang nabanggit ay hindi lang malapit, Maharlika, malapit na malapit
ubod ng lapit sa Malacanang. Bakit yung agricultural smuggling hearing tinigil? And I think this was January or February of 2023. Today is already almost nearing the end of October 2024. Mahigit 1 taon nang lumipas ito. Bakit yung hearing na ang layunin ay sikilin si Pangulong Duterte hanggang hating gabi inaabot kayo on live TV or on live social media pa? Bakit itong agricultural smuggling? Hindi nyo simulan muli, hindi nyo tapusin, hindi nyo gawan ng committee report. Yan ang kinakailangan natin, kundi patuloy lang. Anong mensahe ang ibinibigay nila sa mga nagsasamantala, sa mga traders, sa mga mamimili, sa consumers? Happy days, tuloy-tuloy lang. Go ahead with the smuggling. I know, they might say, naipasa na yung bagong yung amendment doon sa smuggling law na tinaas na yung parusa sa mga may involved sa agricultural smuggling or smuggling of agricultural products. Ang problema nga, tinaas mo yung parusa pero walang napaparusahan. At malapit na sana tayo na may maparusahan, itinigil nyo naman yung hearing sa Kongreso. So yan ang dapat nating kalampagin. Isulong din natin yan. Yeah, at yung ating mga farmers, I think in connection doon sa sinabi mo na dapat yung ating mga kababayan sa probinsya ay hindi na pumunta sa Imperial Manila. So kung binibigyan ng aksyon o tamang pagtrato sa ating mga magsasaka, hindi sana magkakaroon ng congestion sa Pilipinas. Tama yan, Marnica. Nabanggit mo lang din, idugtong ko lang, I'm sorry. Yeah. Since we're talking about yung agricultural smuggling o paano maitutulong sa agrikultura. Yeah. Instead na ayuda, tanongin niyo yung mga magsasaka. Higit pa yung mangingisda diyan sa Zambales. Sinabi naman na nila hindi nila kailangan ng limos. Hindi nila kailangan ng ayuda. Ang kinakailangan nila ay tulong sa gobyerno na higit pang umunlad yung kanilang pagsasaka, pag-aani, pangingisda. Take the case. For example, itong ating industriya ng kalabaw. Nagtayo tayo ng Philippine Carabao Commission through a Republic Act sometime in 1992. And this law was passed by then Senator Joseph Erap Estrada na naging Pangulo natin, si Pangulong Erap. 1992 po ito mga kababayan. Today is already 2024. 32 years after, yung ating Carabao industry, lalo pa yung pag-produce ng gatas ng kalabaw. Marlika, ang production natin, ang annual dairy production ng Pilipinas, 1%. Oh my God. 99% of our annual dairy needs, imported. Bilyong-bilyong piso na ang dumaan dyan sa Philippine Carabao Commission, an attached agency of the Department of Agriculture. Bilyong-bilyong piso na for the past 32 years. Yet, ang ating annual dairy production, output, 1%. Nasaan uli ang pera ng mamamayang Pilipino? Bakit 1% lamang? And then, ang sagot nila ng gobyerno ni Bongbong Marcos, highly publicized, bigyan natin ng Nutriban ang kabataang Pilipino. Yan ang sagot nila sa malnutrition. Yan ang sagot nila sa kagutuman. Yan ang sagot nila sa stunted growth. Yung pagiging pandakba ng mga kabataang Pilipino ngayon. Ito nga, andyan na yung Carabao Dairy Production. Para lang din sa kaalaman nila, higit pong masustansya yung gatas ng kalabaw dahil mas mababa yung cholesterol content nito. At higit na mataas yung calcium content nito, scientifically proven. So what do I mean? Kung ginagamit sana sa tama yung pera, itong Carabao industry, especially yung production of its milk, matutugunan nito ang kagutuman, ang poverty, at makakapagpabigay kaunlaran sa probinsya. But what's happening? 1% annual dairy output ng Pilipinas, 99% imported. Bakit? May kumikita sa importation. Again, that is part of the problema sa agrikultura. Grabe, sobrang kawawa talaga ang ating bayan, Attorney Vic. So, bigla kong naalala yung pangako ni Marcos Jr.
na magbi-build siya, 'di ba? Ang sabi ang ano nga natin, ang slogan nung tayo ay nangangampanya sa kanya, continue yung build, build, build. Nangako po siya ng 1 million houses a year na hindi natupad. Ano ang gagawin ng mga legislators dapat yan? Na may mga ganitong klaseng programa pero hindi na isa sa katuparan ng presidente. As a legislators, paano natin ipupush ang presidente para maisakatuparan yung pangako niyang napako? Tama yun, Marlica. Even during the time when we were forming, I was a part of it, the cabinet, nabanggit na sa akin yan yung 1 million houses a year. Ako personally, sinabi ko hindi mangyayari yan. Masyadong imposible yung 1 million houses a year. Why? Unang-una, yung paghanap pa lang ng lupa, kung saan mo ilalagay yung 1 million houses per year mo, problema na yan.